siya ay Diyos. Ang ating pag-asa kailanpaman, siya ay Diyos. Pagmamahal niya ay walang hanggan, siya ay Diyos. Ang ngalan niya ay kapayapaan. Gloria, 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 itinataas ka namin. Gloria, 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 itinataas ka namin. Tayong umawit sa kagalakan, ang ating hari ay dumarating. Jesucristo, kanyang pangalan, halina't sambahin. Isinilang na ating hari, isinilang na pag-asa natin. Kasalanan natin ay lilinisin magpakailanman. Siya ay Diyos, tagapagligtas ng buong mundo. Siya ay Diyos, ang ating pag-asa kailanpaman. Siya ay Diyos, pagmamahal
pag-asa at sigla sa buhay mo. Sino bang magmamahal na lubos at wagas na tulad niya? Tanging siya ang dahilan, Emmanuel. Ang pag-ibig mo, walang kapantay sa pag-ibig mo ay may pag-asa. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Ayan, so isang Sunday na naman po ang binigay sa atin ng ating Panginoon. And maganda po na gawin natin tong opportunity na i-express yung ating gratitude, yung ating mga pagpapasalamat sa ating Panginoon. And bukod doon, kung meron tayong mga pinagdadaan ng kabigatan, pwede rin po natin itong dalhin sa ating Panginoon. And bago po tayo mag-start sa ating praise and worship, gusto ko lamang pong i-share yung napakagandang verse na to galing po sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Sabi po doon, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me." So ngayong umaga po, inaanyayahan ko po ng bawat isa na i-express or i-boast ang ating kagalakan sa ating Panginoon at samahan po kami sa isang masayang awitan para sa Kanya. So lahat po tayo ay tumuyo and let us sing, "Your Grace is Enough." Let's sing. Great is your faithfulness, O God. Wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Sing, your grace enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love. Great is your love and justice, God. You used the weak to lead us strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace
po nating awitan ng ating Panginoon. Great are you, Lord. You give life, you are love. You bring light to the darkness. You give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Sing, it's your breath. It's your breath in our lives. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives. So we pour out our praise to you only. Sing, you give life. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lives. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives. So we pour out our praise to you only. Gotta sing. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath. It's your breath in our lives. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lives. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our
before we continue po, gusto ko lang din po i-share. Kung familiar po sa atin yung Christmas story na after na maipanganak ni Jesus Christ, ang naging response ng mga wise king ay sila ay nagpuri sa ating Panginoon. And maganda rin na as we encounter Christ again, or kung meron man sa atin na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, and as we know Him, maganda na ang maging response natin ay pagpupuri sa Kanya. And sa mga saved naman maganda rin na ang response natin ay ang pagpupuri sa Kanya. Walang hanggang pagpupuri, hindi man sa mga kagandahang nangyayari. Minsan may mga nangyayari na hindi inaasahan, pero ganun pa man, magandang pagpupuri pa rin ang magandang ialay natin sa ating Panginoon. Dahil deserve niya ito at siya lang ang Panginoon na nararapat para sa atin. Sing. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. Just cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. See, hear your people sing, hear your people sing. Holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Sing your name. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Let's sing your name. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above
your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Holy, holy, holy is the Lord. Yung po yung panalangin at sigaw ng mga anghel sa langit sa Revelations. Salamat Panginoon na ngayong umagang ito ay kami po ay makakaawit ng holy, holy sa inyo. Kayo ay banal, kayo ay dakila, kayo ay makapangyarihan sa lahat. Alam namin Lord na may mga malakid sa aming kapaligiran pero umiiral pa rin yung aming pagpuri sa inyo sapagkat kayo ay isang Diyos na makapangyarihan, isang Diyos na banal, isang Diyos na walang hindi magagawa at lalong-lalo na Panginoon ang mabago at maligtas ng isang tao mula sa lugmok ng kasalanan at putik. Salamat din Panginoon na ngayong buwan na ito kami po ay magdiriwang ng inyong kapanganakan. Bagamat ito po ay symbolic, alam naman namin Lord na hindi December 25 ang inyong kaarawan. Pero somewhere, somehow, along the year, ay nilalaan namin ang December para pagdiriwang ng inyong kaarawanan. Lord, kami po ay nagpapasalamat na dinala ninyo kami rito para kami ay magpuri sa inyo. At kayo naman po, Panginoon, ay maitaas namin muli sa aming mga puso para lalong umiral ang aming pagtitiwala at pagdadakila sa inyo. Lord, aming hinihiling ngayong umagang ito na kayo po ang patuloy na magbibigay ng kapayapaan sa aming mga puso at security sa inyo. At nawa, Panginoon, kayo rin po, Panginoon, na magbibigay sa amin ng comfort sa mga dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok. We would like to pray, Father, for the Ubalde family. Yung pong iba ay magbabiyahe papunta rito galing sa iba't ibang bansa at kami rin Panginoon ay nalulungkot na si Nanay Duding ay finally pumanaw na at graduated na siya, kasama na ninyo siya dyan sa langit. Salamat din Panginoon na sa kabila ng kanyang pagdurusa ay finally makakapagpahinga na siya at maging maayos na yung kanyang kalagayan. We also lift up to you Lord yung family ni Ate Naomi, kayo rin Panginoon na magbibigay ng comfort sa kanilang family. We don't know if there are other members of the family noong time na kasama namin sila, pero sana Panginoon Diyos sila ay magdamay-damay at sila ay magtulungan at magmahalan ngayong wala na si Avi. And Lord, we also pray that you would bless us as we would comfort them and would be able to share our sympathy with these two families. Pagpalain niyo, Panginoon, ang aming pagsamba sa inyo. Pagpalain din niyo, Panginoon, ang aming pag-aaral ng inyong salita, pati ang aming fellowship hanggang mamayang hapon. Marami kaming gagawin ngayong araw na ito at sana po, Panginoon, ay matapos namin ng may kasiyahan, may kagalakan sa puso namin at merong init ng fellowship sa bawat isa. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you po,
Pastor Frank for the prayer. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Wow, ang dami kong hawak na welcome cards. Ang dami nating bisita. Ayan. Welcome po sa bawat isa. Natutuwa po kami na makasama namin kayong umaga. Blessing po talaga na magpuri po tayong mas marami ngayong umaga sa ating Panginoon. Una po sa lahat, pasalamatan po muna natin ang ating mga musician na nandito sa ating harapan. Pinangungunahan po ng aking anak na si Kuya JP, ang ating song leader. At ang ating pong backup singer, si Ate Jinky and Ate Roan. Thank you po. At syempre po ang ating instrumentalist, si Kuya Jun Lee, at si Kuya RJ din po, at si Kuya AJ. At sa atin pong live streamer, nandiyan po si Kuya Jake. At sa PowerPoint Tech naman po, si Ate Rian. At syempre po si Kuya Tim, yung nasa likod, para po sa ating camera. Salamat po. At sa ushering team po na bumabati sa atin tuwing umaga, ang ating masisipag na ushers, maraming salamat po sa inyo. At ako po ang inyong lingkod, Ate Christy, under Presiding Ministry. Ayan, ilang araw na lang po, Pasko na. Excited na po ba kayo? Ayan. Oy, si Ate Mila mukhang excited na excited, oh. Ang saya-saya ng ngiti niya, oh, di ba? Tama naman. Lagi po natin gugunitain na ang pagsapit ng Pasko ay hindi sa kung ano pa mga mamahaling material na bagay or kahit ano pa man. Ito po ay dahil sa ating Savior na si Jesus Christ. Siya po ang dahilan kung bakit meron tayong Pasko. Di po ba? Ayan, ang daming humahabol pa, oh. Sige po, dumako na po tayo sa ating first timer. Ang dami ko pong hawak, oh. Pinangungunahan po ni Tita Lori Pascua. Welcome back po, Tita Lori. Hello po. Natutuwa po kami na makita po namin po kayo muli dito sa ating chapel. Siyempre po, kasama din po niya si Kuya Eric Ruiz. Pwede po tayo po kayo pagka tinawag po kaya yan. Sige po. Para po mas makilala namin kayo. Salamat po sa pagpunta. Sige po. Si Kuya Gilbert Arasan. Ayan. Kasama din po ito ni Ate Lori. Thank you po. Andyan din po si Ate Tess Rivera. Ayan. Good morning. Si Kuya Faustino Vertido. Good morning po. At eto naman po, palagay ko sa spinner. Si Kuya, Zach Talabong. Ayan. Ating mga spinners. Nandyan din po si, Kuya Bato or Ate? Ezekiel. Ay, si Ate. Ayan, good morning. Nandyan din po si Juan Carlo Ortega. Ayan. Si Angel May Canyonero. Nasa Sundays. Nasa labas? Okay po. Si Mark Andre Andrade. Oy. Good morning. And welcome back po sa butihing kabiyak ni Ate May na si Kuya Richard Olalia. Yay! Welcome back po. Ayan. Naman po tayo ngayon sa ating mga birthday celebrants. On December 9, magdiriwang po ng birthday si Ate Itay Maria Loreta Safe. Happy birthday! Ay, wala po si Ate Itay.
Pwede niyo po siyang i-message online para batiin. At sa December 30 naman po ay si Ate Sharon Cartel. Happy birthday, Ate Sharon. Ayan. Dalawa lang po ba ang ating celebrants? Meron po ba akong hindi nabanggit? Okay na. Sige po, at dumako naman po tayo sa ating wedding anniversary. Ayan. Sa December 10, magdadaos po ng wedding anniversary si Kuya June Lee and Ate Ann Tayong. Happy anniversary po! Yay! Siyempre, nandyan din on December 11. Ay, magkasunod sila. Ay, ngumingiti na, oh. Siyempre, si Kuya Saldi and Ate Jinky Bustamante. Ayun ako, magpapakain yan mamaya. Siyempre, sa December 40 naman ay ang aking mga anak na si Kuya JB and Ate Honey Grace. Happy anniversary! Okay, kasabay nila si Kuya Mario. Kuya Mario and Ate Sharon. December 14 din po. Happy anniversary po sa inyong lahat. Ay, ayun pala, sorry. Andito pala sila. Hindi ako na-inform. Sorry, ganyan talaga pag live eh. Happy wedding anniversary, Ate Sharon. Si Kuya Mario. Okay. Sige po, di ba nangyari dito sa cellphone? Sige po, tumayo na po tayong lahat at awitin natin sabay-sabay ang welcome song. Kami ay maligaya sa inyong pagbalik sa pag-ibig ito, na kay Kristo ang buhay, pati na ang pag-asa sa mga naririto. Tayo ay magawitan at tayo'y magkwentuhan at papurihan ang Diyos. Sama-sama kami sa pagbagi sa'yo. Tayo welcome, welcome, welcome. Kami ay maligaya sa inyong pagbarito sa pag-ibig ito, na kay Kristo ang buhay, pati na ang pag-asa sa mga naririto. Tayo ay magawitan at tayo'y magkwentuhan at papurihan ang Diyos. Sama-sama kami sa pagbati sa'yo. Tayo welcome, welcome, welcome. Sama-sama kami sa pagbati sa'yo. Tayo welcome, welcome, welcome. Sama-sama kami sa pagbati sa'yo. Tayo welcome, welcome, welcome. Awitan naman po natin ang ating mga birthday celebrants. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, sige po, pwede na po tayong maupo. Ipagpatuloy na lang po natin ang ating kumustahan mamaya po pagkatapos ng ating service. Sige po, dumako na po tayo sa ating announcements. Our worship service every Sunday, 10 a.m. at 77 Lovely Road, BF Almanza 2, Las Piñas City. They can also watch live stream in CBC YouTube channel. Good morning din po sa lahat ng mga wala dito na hindi namin nakasama ngayon dito sa chapel, na nakasama namin na nanonood ngayon via YouTube Live. Meron din po tayong midweek service online. Ito po ay every Wednesday at 8 p.m. via YouTube Live.
Sunday School, headed by Teacher Mitch. Every Sunday din po ito, kasabay ng ating worship service, 10 a.m. here at Lovely Chapel. Kung meron po kayong mga kids na gusto nyo pong isali sa ating Sunday School, i-approach nyo lang po si Teacher Mitch. Ang atin pong Spin 180 Youth, every first and third week of the month. 3 p.m. po ito at dito rin po sa ating Lovely Chapel. Para po sa ating ministry, meron po tayong music ministry, tech team, CBC Creatives, Sunday School, ushering team, presiding, and cell group facilitators. If you want to serve the Lord through our ministries, you can approach our ministry leaders or participants that you know from ministry. Kung gusto nyo, kung meron po sa inyo na binubulungan ng Holy Spirit na gusto pong sumali sa aming ministry, huwag po kayong magdalawang isip. Lapitan nyo lang po si Ate Mabel, si Pastor Frank, and si Ate B. Para naman po ma-experience nyo din yung kaba na na-experience namin pag nandito sa harapan. Joke lang po. Pero pag naman po natapos nyo yung task ngayon, napakagaan po sa pakiramdam, hindi po ba? Dito po natin mararamdaman yung blessing ni Lord. Ayan. Amen po ba? Ayan. Meron din po tayong cell groups. Ayan. Our church has different cell groups. You can join according to age, gender, and availability. Andyan po ang ating CBC Sisters, headed by Ate Beng. Young Men, headed by Kuya Tim and Kuya RJ. CBC Sunday Moms, headed by Ate Yoli and Ate Mila. Nandyan din po ang Young Ladies, headed by Ate Roan and Ate Bianca. CBC Friday Ladies, headed by Ate B. CBC Dads, headed by Pastor Frank. And Sunday Men, headed by Pastor BJ. Para po sa ating tithes and offering, you can give tithes through our online banking via GCash, BPI, and China Bank. Makikita nyo po sa taas yung marquee sa screen for the bank details. At ang ating pong CBC Polo shirt, available pa rin po ito. Nandiyan na rin po yung different sizes and prices. Para po sa mga gusto mag-avail, lapit lang po kayo kay Ate Mabel. Para naman po sa ating baptism, patuloy pa rin po ang baptism natin. Kung gusto nyo pong magpabaptize, lapitan niyo lang po si Ate Mabel, si Pastor Frank, or yung ating mga cell group leaders. Para naman po sa ating schedules and upcoming events for the month of December. Ayan. December 8, today po ito, magkakaroon po tayo ng Christmas gift giving right after the service. December 8 din po, Spin 180 Christmas Party, 3 p.m. here at Chapel. Ang theme po nila ay Winter Wonderland. You can wear your best winter outfit. Parang nakikinikinit ako na yung snow na nagbabagsakan dito, bigla akong gininaw. Sa December 15 naman po ay Christmas party po ng ating Sunday School. 9 a.m. to ito hanggang 11 a.m. December 15 din po, cell group Christmas party naman. After lunch po, dito rin po sa ating chapel. At sa December 22 po, ang ating Christmas service. Sharing time, alas 10 po ito, kasabay ng ating service, worship service. If you want to share your testimony on December 22, please message Ate Mabel for you to be included in our program. Pat bless po tayo dito sa December 22 at pwede po kayong maglista ng mga menu na maaari ninyong dalhin. Nandun po sa labas para po maiwasan na magkapare-pareho yung ating mga dala. Kasi baka po lahat magdala ng rice or magdala ng pansit.
para po maiwasan natin yung ganong mga scenario. Sige po, let's prepare our hearts and minds for our scripture reading to be led by Ate KD Villanueva and to be followed by Pastor Frank Villanueva for the message. Tumayo po tayong lahat sa pagbasa ng salita ng Diyos. Salitan po tayo sa pagbabasa. Ako po muna, tapos kayo at sabay-sabay tayo sa huli. A reading from the book of Matthew, chapter 1, verse 18 to 25. This is how Jesus the Messiah was born. His mother Mary was engaged to be married to Joseph. But before the marriage took place, while she was still a virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. As he considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Joseph, son of David, the angel said, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child within her was conceived by the Holy Spirit. All of this occurred to fulfill the Lord's message through his prophet. When Joseph woke up, he did as the angel of the Lord commanded and took Mary as his wife. But he did not have sexual relations with her until the son was born, and Joseph named him Jesus. Praise God for the reading of his word. Let's listen to the message to be presented to us by Pastor Frank. You may sit. Thank you so much, KD. We want to congratulate si KD. They had a, nag-i-English na ako, ano? Meron silang musical last Friday, and she was the lead singer and dancer and actor doon, and it was a very beautiful musical. Kasama po yung IGSL staff, faculty. In fact, kami lang yung dumayo doon na ibang family dahil siya nga yung lead doon. We also would like to acknowledge si Kuya AJ sa kanyang pag-ano ng sound tech. And last week po ay dinedicate natin yung ating bagong sound equipment. Ngayon po may kompleto na siya with all the snake cable, and we praise God for that. But we need somebody to man this. Kasi si Kuya AJ at saka si Ate Faye ay aalis din sila after Christmas, kaya kailangan mayroong matuto na gumawa nito at gumamit nito para ito po ay mapakinabangan natin ng maayos. And of course, ay mamaya po after the worship service ay yung gift giving po natin, we will be praying for that, and then doon po natin sa labas ibibigay dahil hindi naman po kakasya na dito. Kung napansin niyo may black van dyan, yun po ay puno ng item at doon po natin maibibigay para sa mga pre-chosen na mga individuals and families, at yung iba naman po ay hindi gift pack kung hindi iba naman yung ibinigay sa kanila. Ano po? So ngayon po umagang ito, we praise God for those who are here for the first time. Yung mga spinners, pakikaway ng kamay yung mga spinners na first time na pumunta. Ayan. Salamat sa pagpunta ninyo at salamat din na makakasama namin kayo hanggang mamayang hapon. And we're also praising the Lord for Ate Sharon. Salamat. We had a wonderful time last time we were there sa kanilang lugar. At saka si Pungay. Tama? Ano? Oo. Kapatid ni Ate Sharon. We're also praising God. Nandito po yung team ni Tita Lors. At kung minsan ay napaka-busy ang kanilang schedule na hindi siya makapunta rito. And of course, ay health-wise, ay mahirap din bumiyahe at lumabas sa kanilang tahanan.
we hope and pray that we will focus on the Christmas or the Christ of Christmas rather than the Santa Claus, the gift, or the celebration. Bagamat siyempre po ay ginagamit natin ang Christmas para tayo po ay makapagbigay o kaya ay makapag-gather together or celebrate something for the Lord. We are also having a bittersweet emotion dahil si Kuya Chad ay andito, pero ang buong family ng Eulalia ay luluwas na papuntang New Zealand sa end of the month, ano? So mababawasan tayo na isang pamilya na naman. But anyway, where the Lord sends you, you serve the Lord and you be planted where He has given you the place. So ang topic po natin ngayong umagang ito is Emmanuel, God with us. May dash po yan dahil ang ibig sabihin po ng Emmanuel ay kasama natin ang Panginoon. Ito po ay hango doon sa Matthew chapter 1 verses 25 or 18 to 25 at nung pong isang linggo ay pinag-usapan din po natin ito bagamat ito po ay hango from last week doon sa Luke. At ito po ay parehong story pero mula sa ibang anggulo at merong mga additional information. Siyempre, etong Book of Matthew ay sinulat ni Matthew, yung Book of Luke ay sinulat ni Luke naman. Kaya naman po sa ating pasimula, the coming of God's Son into the world was one of the most phenomenal event in all of history. Iniisip ko nga ano ba yung phenomenal na nangyari sa history natin. Lately, ito yung ating pandemic, hindi po ba? Naging hango yun to the point na ang dami nagbago kaya na nag-open na muli ay ang dami rin pagbabago. Tapos yung World War II natin, ninyo, yung mga buhay na nung time na yon, ano ho. Pero yung kapanganakan ni Kristo is the most phenomenal event in all of history. It involved and even caused some very unusual events. Mga pangyayari na nangyari noon na hindi na naulit muli. And of course, we could just draw out examples, draw out lessons. Meron tayong mga makukuhang lessons mula doon sa mga nangyari na yon. So first of all po, ay puntahan natin yung first part. The birth was of the Holy Spirit. Sa verse 18, sabi ni Matthew dito, this is how Jesus the Messiah was born. His mother Mary was engaged to be married to Joseph. But before the marriage took place, while she was still a virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. Yung pong isang verse na yan ay punong-puno ng mga bagay na matututunan natin. Kaya pangalawa po dito sa lesson natin ay the birth created a problem. Ano po yung problema? Well, yung problema po actually ay problema kay Joseph, hindi sa atin. Hindi sa mga tao nakapaligid sa kanya, kung hindi kay Joseph. Kasi nga po, yung unang-unang nangyari, Mary was pregnant before marriage. Now, siguro po ngayon, to some people, this is not a problem. Nung panahon nila, napakalaking problema nito. Kasi ang isang babae, pag siya po'y nagbuntis, bago siya ikinasal yung talagang normal na kasal, kasi po ang nangyari ay engaged sila. Yung engagement is normally 1 year before the actual marriage. Para patunayan na walang nangyari sa kanila at wala rin nangyari sa ibang mga tao to the point that if anything happens during that 1 year, merong repercussion. At dito nga po, si Mary ay buntis bago siya ikinasal ng tama. Bagamat yung engagement tulad ng tinuro ni Pastor BJ ay parang marriage na rin yun without the physical union. So ito po yung malaking problema sa kanila. Alam ba rin yung mga kapatid, ito ay nais ko rin makita natin yun ay pareho din po ngayon. Kasi nga po ay morally speaking, hindi tama, spiritually speaking, kasalanan. Kaya marami mga kabataan, nakala nila, pag nabuntis sila before marriage, okay lang. Siguro kung sa inyong komunidad o kaya sa inyong environment, okay lang. Remember, mas mataas yung batas at ruling ng Panginoon Diyos. Katulad nga po ay, kung halimbawa, merong ruling yata na pag nagsasama kayo ng 6 na taon na wala kang communication, wala kang contact with your former family from your former wife or husband, pwede na kayong ikasal muli.
Sa batas, pwede yon. Sa Biblia, hindi pwede yon. Kaya sabi nga sa Biblia, kung ikaw ay magdi-divorce, kung ikaw ay mag-aanal, hindi ka na pwede mag-asawa. Kung mag-aasawa ka, adultery ang tawag doon. Nais ko lang pong i-lay down kasi yung batas, maaring okay sa kanila, sa Bible, sa spiritual matters, sa moral aspect, ay mas mataas kaysa sa batas. Kaya isip-isipin natin, naku, mag-aasawa na ako, 10 beses ka, 20 beses ka mag-iisip. Ako, maghihiwalay na kami, mag-isip-isip ka. Kasi magkano na ba ang annulment ngayon? Nasa 300 to 600,000. Kaya mong gumastos. Pag inanal kayo, Pastor, pwede po ako magpakasal ulit. Sorry. Doon na lang kayo sa judge. Kasi nga, I would follow the Bible more than the law of the land. So, yun po yung malaking problema. Verse 18b, But before the marriage took place, while she was still a virgin, she became pregnant. Talaga na boom, gano'n yan. Through the power of the Holy Spirit, nakafocus tayo doon sa yellow. Yun yung isang malaking problema. Ngayon, ang ginawa naman ni Joseph, ano yung character at solution ni Joseph dito? Kasi nga, siya yung may pinakamalaking problema. Letter A, Joseph to whom she was engaged was a righteous man. Alam po nyo na antig ako dun sa phrase na yun, was a righteous man. Anong ibig sabihin na maging righteous man? Siya'y banal talagang, wala siyang ginawang kasalanan? Hindi po. Kasi ng mga Hudyo, pag sila po ay lumalaki, ay tinuturuan sila ng mga bagay na nasa Old Testament. And somehow, we would call this way. Si Joseph ay may takot sa Panginoon. Kaya nga po kuminsan, yung mga babae, tinatanong sila, ano ang hinahanap mo sa isang lalaki? Kuminsan lumalabas yung mayaman o kaya ay secured siya, pero sana po lumabas sa puso natin, may takot sa Diyos. Kasi nga pag may takot sa Diyos ang isang tao, lalaki man o babae, makikita mo na yung buhay niya maganda, yung future niya maganda, yung pakikitungo niya sa kanyang spouse ay maganda rin, at pagpapalaki niya sa kanyang mga anak, maging maganda rin. Kaya may gabay ng Panginoon doon, may gabay ng salita ng Diyos doon. At si Joseph ay isang taong may takot sa Diyos. Hindi natin kung anong mga specifics ng kanya mga ginawa dito, pero napakagandang bagay nito na sana't po tayo rin ay magkaroon ng takot sa Diyos. Yung takot tayo na hindi yung, andyan na ang Diyos, hindi po. Yung takot sa Diyos, naku, andyan na ang Diyos, tayo magsamba sa Kanya, tayo sumunod sa Kanya, tayo magpuri sa Kanya, sapagkat pagmamahal yung kanyang ibinibigay naman sa atin. Hindi yung para bagang napaka-diktatorial ng Diyos. Hindi yun Ang Diyos ay mapagmahal. Na ibinigay niya yung lahat-lahat sa atin at nais niyang mag-response tayo sa Kanya, mag-respond tayo sa Kanya na merong paggalang at honor. Ano naman na naging solution ni Joseph dito? Not to expose Mary. Now, medyo nagka-question ako dito sa verse 19. Do not want to disgrace. He was a righteous man, did not want to disgrace her publicly kasi nga nabuntis siya na hindi dapat mabuntis. At ang pinakamasaklap, hindi pa kay Joseph. Siyempre, iisipin ng mga tao, sino ang nagbuntis sa kanya? I have become blunt dito, dahil adult naman tayo karamihan. So, he decided to break the engagement quietly. Akala ko ba ay hindi niya expose si Mary? Yun yung unang decision ni Joseph. Kasi nga, damay siya rito Pagsasabihin ng mga tao, bakit nabuntis si Mary? Through the power of the Holy Spirit, walang maniniwala sa kanya. Merong salarin. It takes two to tango. Hindi po pwede, kaya nga kumisan pag meron na bubuntis medyo loko-loko yung pag-iisip ko. Nakalunok ka ba ng bola o kaya pakwan? And of course, alam ko naman yung sagot doon. And eventually, they would say, Pastor, yun. Hindi mo may pagmamalaki. So yun yung unang decision ni Joseph, break na lang tayo, pero para hindi ka naman batuhin at hindi ka patayin at hindi ka husgahan at hindi ka mapariwara, tahimik lang. Tahimik na lang tayo muna. So isip-isip si Joseph, yung araw lang na yon, kasi verse 19 ito, yung verse 20 na pupuntahan natin mamaya, meron siyang panaginip na binigay ng Panginoon sa kanya. In fact, binago ito ng Panginoon Diyos nung nakapanaginip siya at merong sinabi sa kanya yung anghel.
Now, third part po natin dito, the birth was a fulfillment of a prophecy. Ito, medyo damay na tayo dito. All of this occurred to fulfill the Lord's message through His prophets. The Lord had a beautiful plan, or has a beautiful plan for all of us. Kaya yung kapanganakan ni Mary, hindi out of the blues lang. Yung pagiging may takot sa Diyos, si Joseph, hindi yung out of the blues lang. May plano ang Diyos, and in fact, that was even mentioned in the Old Testament. Alam ba ninyo, lahat din tayo may plano ang Diyos na maganda. Tignan natin dito, no? Pakinggan natin itong verse. Basahin na lang natin. Jeremiah chapter 29, verse 11. Some of you have taken this as your life verse. For I know the plans I have for you, saith the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Yung konteksto po nito ay yung mga Israelite, nung sila po ay sinakop ng Babylon at dinala sila doon sa Babylon, sinunog nila ang Jerusalem, kinuha nila yung mga mahahalagang bagay sa kanila at naging alipin sila doon sa Bethlehem, Babylon. Pero alam ba ninyo, sinasabi na ng Panginoon, pagpunta nyo sa Babylon, gagawin ko yon para protektahan kayo. Sabi nila, ba't kami pupunta doon? Kaya sabi ng Panginoon Diyos, alam ko yung plano ko para sa inyo. At yung plano ko ay para sa mabuti, hindi para ipapahamak kayo, kung hindi isang magandang kinabukasan at pag-asa. Kasi nga kung wala sila sa Babylon, papatayin silang lahat. Ganon din sa atin, kung minsan, Lord, ba't nyo pinayagan ito? Lord, bakit nangyari ito? Katulad kagabi, syempre, reaction ni Ate B nung nabasa niya, ha? Alam nga naman, pag may nabasa ka na isang pangyayari, hoy! Iba yun, Ha? Naghihintay na ako habang nag-aaral ako. Wala na si Nanay Duding. Okay, nalungkot kami. But eventually, alam na rin namin, nung dalas na nandinalaw si Nanay Duding, medyo hindi na kami nakikita, yung mata nga niya medyo puti na, at pagkatapos kumakanta siya, pagkatapos hirap na hirap siyang tumayo, hindi naman siya pwedeng tumayo, nakaupo lang, pag kumain, talagang susubuan na lang, kaya kinakapa na lang yung pagkain niya, sabi ko, okay, malapit na si Nanay Duding. That was 2 months ago, birthday niya. And of course, kung meron po kayong mga mahal sa buhay na age 80 or 85 at merong kapansanan, bibilang na lang kayo ng araw. Kaya wag na po kayong ang hirap-hirap mag-alaga. Nung bata kayo, nung inalagaan kayo ng mga magulang ninyo, ilang beses kayo gumising sa hating gabi, madaling araw. Kung minsan hindi pa kayo matutulog, iyak kayo ng ibag, lalo na pag may... Anong ginagawa ng mga magulang niya? Ang hirap naman mag-alaga ng bata. Ayaw ko na. Resign na ako. Gagawin nila lahat ng paraan para alagaan kayo. Nung matatanda na yung magulang ninyo, hirap naman mag-alaga ng matanda. Jijingkel, tapos pupunta sa siya, bigat-bigat. Nung bata kayo, nagreklamo ba sila? Huwag kayo mag-alala. Maiksi lang yung panahon na yun. Binanggit ni Ate Bio sa isang kausap niya kahapon, huwag ka mag-alala, hindi permanent yan. Pangkasalukuyan lang yan. Bumilang ka lang ng ilang araw, ilang buwan. Tapos na. Pag nawala na, anong gagawin mo? Iyak-iyak. Di ba? Ba't niyo ko iniwal? O, sumama ka. Gising kayo ulit. Alam niyo na namatay ang grandmother ko. Lola, dito na kami. Galing kami dito sa Maynila. Uwi kami sa probinsya. Nakahiga siya, wala pa sa kabaong. Binigising ko. Lola, gising ka na. Andito na kami. Sabi ko, ba't ba yun na sinasabi ko? Kasi meron denial. Pero actually, may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi tayo mabubuhay ng habang buhay dito sa lupang ito. Sa langit tayo mabubuhay ng habang buhay. So mga kapatid, pag akala natin, malapit na akong kunin ng Panginoon Diyos, mag-prepare ka na rin. Tanungin mo yung sarili mo, sigurado na ba ako? Ako ba talaga'y pupunta sa langit o hindi? Or may alinlangan ba sa puso ko? Kung may alinlangan,
siguraduhin mo na tumawag ka kahit anong oras sa amin o kaya ay kausapin mo yung mga mahal mo sa buhay. Medyo hindi na ako makahinga. Kwento nga ni Ate Ana kay Nanay Duding. Gusto niyang dumigay kasi nga parang bloated siya. Ang bigat ang dibdib niya. Kung ano-anong pinagawa na sa kanya, uminom na ng mainit na tubig, uminom na ng Coke. Hindi mo tinanong kung Coke Zero or something. Hindi ako makadigay. So tinakbo nila sa ospital. Pagdating doon, cardiac arrest. Yung hindi lang yung pala ay, yung puso niya ay ayaw nang tumibok. So mga kapatid, may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. That's true to everyone. Ito yung binigay niyang sample doon sa Romans chapter 9 verse 21. When a potter, isang gumagawa ng jar, gumagawa ng ano bang Tagalog sa potter? Palayok. Hindi alam ng iba kung ano yung palayok eh. Paso. Yeah, paso na lang, ano? Alam niyo ba yung palayok? Hindi rin nila alam na. Yung matatanda lang, nakakaalam ng palayok. Yung gagawa ng palayok, gagawa siya ng paso, sabi clay, at yung palayok ay gawa sa putik yan na pag niluto mo ay nagiging matigas siya. Doesn't he have a right to use the same lump of clay to make one jar for the decoration and another to throw garbage into? Isang putik pwedeng pang dekorasyon yung kanyang gagawin, yung isa naman pwedeng basurahan. Ano yun sa'yo? Yung putik ba magsasabi, ayaw ko dyan, ayaw ko doon, gusto ko dito. Hindi. Yung gumagawa ang may karapatan kung anong gusto niyang gawin. Siya yung may plano. Katulad din sa atin, nais ng Panginoon Diyos, dito ka anak, magaling kang kumanta ka. Dito ka anak, magaling ka sa computer ka. Dito ka anak, magaling ka sa arts ang gagawin mo. Dito ka anak, magaling kang magsalita ka rito. God has a plan for every one of us. Kaya nga po ay tulad na nangyari kay Joseph, may plano ang Diyos sa kanya. May plano ang Panginoon Diyos din kay Mary. Verse 23. Dito na tayo ngayon. Look, the virgin will conceive a child and she will give birth to a son and they will call him Emmanuel, which means God is with us. Biruin niyo lahat yung sinabi sa Old Testament, nangyari, son, anak na lalaki. And of course, binigyan siya ng pangalan, bagamat yung pangalan na yun ay hindi talaga pangalan. Sabi sa preacher's outline, the word Emmanuel is not a name or a title. It is a descriptive term. It characterizes a person. Jesus is Emmanuel, God with us. God revealed in human flesh. In other words, ang Diyos nagkatawang tao at bumaba dito sa lupa para maipadama sa atin yung kanyang pagmamahal, para maipakita sa atin na siya ay concerned sa bawat isa sa atin. So yung principle number 1 po natin, God is present with all those who trust in Him. Nung panahon na bumaba siya dito, it was a physical matter. Pero nung sinabi niya, nung malapit na siyang mamatay, sabi niya, I am leaving but I am going to live to you. I am going to send to you my Holy Spirit. At yung banal na Espiritu na yon ay Diyos mismo na nasa puso natin nung tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Kaya kung tinanggap natin siya sa puso natin, nag-trust na tayo sa Kanya, siya'y present na sa buhay natin. Yung presence ng Panginoon na yon is Emmanuel. Hindi po ba in-explain ni Pastor BJ? Yung Emmanuel, yung E-L, doon sa dulo niya, that is God. Emmanuel, Eman, is God with. He is with us. In fact, may nabasa ako sa isang book, hinanap ko uli kagabi, hindi ko na mabalikan siya. Yung God with us na yun is that God Himself is with us presently. Now, what does it mean to have His presence? Anong ibig sabihin that God is present with us? Number 1, His presence makes us joyful. Makes me joyful. Nagkakaroon ako ng katuwaan. Hindi po ba yung happiness is dependent on happenings? Hindi ba? Sabi nila. Pero yung joy is dependent from within, na binibigay ng Panginoon Diyos. Realize what name you have. God calls you no longer by your earthly name, but a person who is redeemed, forgiven, saved by His grace. Ang tawag na sa iyo ay Christian. In a personal note, you are now
God's child. Pag lalaki ka, you are His son, you are His daughter. So yung tawag sa iyo ng Panginoon Diyos, anak ko. Hindi ko makalimutan yung isang kapatid natin dati, napaka-arte pa niya pag magsabi siya, alam mo, Pastor, pag nananalangin ko, ang sabi ko, Ama. Aba, Father, di ba? Ama ko. Mayroon pa siyang emotion. But nevertheless, that's what we are. Tayo, anak ng Panginoon. So dahil anak ka ng Panginoon, dapat may kagalakan sa iyong puso. Kasi nga may relationship ka na sa Kanya. May relationship ka na sa Kanya. Pangalawa, remember whose name you bear. Psalms 23 verse 3, He guides me in paths of righteousness for His name's sake. In other words, ay tinatransform tayo ng Panginoon, binabago tayo ng Panginoon para sa Kanyang pangalan. At dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon Diyos. Remember, we are ambassadors of Christ. We represent God to the world. Kaya nga pag sinabi mong Christian ka, ang laki-laking dalahin, ang laki-laking responsibility, ang laki-laking obligation. Kasi sasabihin mo, Christian ako. Tignan nga natin. Kaya yung joke nila, no, Christian ka pala, hindi halata. Kuminsan totoo yun. Biro-biro, pero kuminsan talagang, dagok sa atin. Kasi nga ay, sasabihin mong Christian ako, I follow the Lord, pagkatapos yung pamumuhay mo ay sablay. Lungkot na lungkot ako nung merong isang singer na sikat, gumanda siya ngayon, kinasal sila, in fact yung kanila engagement, Christian engagement. Yung wedding nila, Christian wedding. Pagkatapos pinangangalanda kanya, Christian kami mag-asawa. Pagkatapos after so many years, hiwalay sila. Tapos ngayon sasabihin, ready na naman ako to mingle and to have a relationship. Uy, sandali lang, bawal yun na. Kumisang gusto kong sabihin to her face, Christian ka nga ba? Dala-dala mo yung pangalan ng Panginoon Diyos, dinadamay mo kami sa pagdisrespeto mo sa Panginoon Diyos. But of course, we have to respect them also. Buhay nila yun. Kaya lang nga, tayo na natututo sa salita ng Diyos, itaas-taas natin yung level ng takot natin sa ating Panginoon Diyos. So dahil sa Kanyang presensya sa buhay natin, merong kasiyahan. Merong kasiyahan. Pangalawa, His presence makes us courageous, strong, bold. Verse 20, as He considered this, continuation na natin sa verse 19 kanina, no? Hindi ba yung decision ni Joseph? Ayaw ko na, Mary, medyo tahimik na lang tayo, wag na natin ipangalandakan, wag na natin sabihin sa ibang mga tao, pero break na muna tayo kasi nga, buntis ka, ako, mapapahamak ako sa'yo. Yung second verse doon, as he considered this, nung araw na yon, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Naghahanap ako nung natutulog si Joseph, pero siguro ganyan siya matulog, naalimpungatan, nakatulog. Yung maiksing tulog niya na yon, nagsalita sa kanyang anghel. Appeared to him in a dream. Joseph, son of David, the angel said, do not be afraid to take Mary as your wife. Now, dalawang bagay na makikita natin dito. No? In fact, the word na do not be afraid, sinabi ng Panginoon niyan kay Moses, sinabi ng Panginoon niyan kay Joshua, sinabi ng Panginoon niyan sa mga propeta, sinabi ng Panginoon niyan sa mga apostles. Huwag kayong matakot kasi kasama ninyo ako. Kasama niyo ba si Kristo ngayon? Kung may mga pangyayari sa buhay niyo, natatakot ba kayo? Sabi diba, hindi ho. Pero let's face it, sometimes nakakalimutan natin na kasama natin ang Diyos, hindi ba? Nagugulintang tayo, nagkakaroon tayo na, tapos, sandali lang, mali, dapat magtitiwala ako sa Panginoon Diyos. Kaya nga, dito, to conquer, yung courageous na sa binibigay ng Panginoon dito is for us to be able to conquer our fears para talunin natin yung mga takot sa ating mga buhay. Kasi si Joseph, naging takot din siya. Kasi madadamay siya doon. Pag binato at pinatay nila si Mary, damay siya doon. Kasi it takes two to tango. And eventually, merong fear sa kanya, pero sabi sa kanya ng angel, do not be afraid. Huwag kang matatakot. And remember this, mga kapatid, fear is a sign of lack of confidence and should not be an option if we are doing something for God. God gives us all the assets and weaponry to be bold to get rid of our fears. Alam nyo,
Pag mali yung ginagawa mo, kasalanan yung ginagawa mo, pag suway sa Panginoon Diyos yung ginagawa mo, doon ka matakot. Hindi ba sabi ng Panginoon Diyos, do not be afraid of those who could kill the body only, but be afraid of Him who could kill and throw your soul into hell. Huwag ka matakot sa tao. Matakot ka sa Diyos. Matakot ka sa Diyos. Kaya ngayon, takot natin na yon ay, Lord, dahil sa takot ko, magtitiwala ako sa iyo. Dahil sa takot ko, isusuko ko sa inyo ang buhay. Kaya nga ditong ginawa ni Joseph, to commit our devotion or commitment to the Lord. Yung kanyang ginawa dito sa verse 18, Joseph to whom he was engaged. Kasal na sila, parang kasal na sila na hindi pa kasal, meron silang stages. Kasi pag in-engage sila, parang mag-asawa na kayo without the privilege of the physical union. And then eventually, nung kinausap siya ng angel, he took Mary as his wife. Alam niyo yung ginawa ni Joseph dito? In spite of the danger, in spite of the fear, he kept his devotion and commitment to Mary. Meron tayong tawag doon palabra de honor. May isang salita. Hindi na masyado ginagamit yun ngayon. Kaya nga tayo sa church natin ay kung sinabi natin, gagawin natin by the grace of God. Hindi natin ipipilit, but we will do it as much as possible because we mentioned that already. Alam nyo, nung ginagawa natin itong yung ating enclosure dyan, di may mga suppliers na. So sige, pag nadi-delay sila, medyo na-stress ako, pero like ko naisip, hindi, alam ng Panginoon yan. Basta pagdating ng Sunday nito, ayos yan. Pagdating ng Sunday, gumawa kami ni Kuya Nestor ng paraan para mailagak ng husto, naka-on yung aircon, nasil yung ilalim, praise God, nagamit natin last week. So iniisip ko na ngayon, next week dapat may gagawa. Walang contractor, walang tao na pwedeng gumawa. Sabi ko, Kuya Nes, kaya ba natin? Remember mga kapatid, senior citizens kami ha. Kaya pagdating, actually inisip ko na Thursday, kaya lang ang daming gagawin. Kuya Nes, Saturday na lang. Saturday, kita kami dito 8:00. Wala kaming inom ng tubig, uminom ka ba ng tubig? Wala kaming merienda, nagmerienda ka ba? Wala kaming pahinga, nagpahinga ka ba? Hanggang 12:00, 8:00 hanggang 12:00, hala, para kaming banat yan. Pagdating ng 1:00, aray. Paggising ko kanina umaga, sabi ko, ano kaya si Kuya Nestor? Kasi mas bata si Kuya Nestor sa akin We had to do it no matter what the cost kasi we are committed. Paggawa natin sa ibang kontraktor, walang kontraktor, anong gagawin natin, Kuya Nestor? Kontraktor, alika dito. Wala. Malulungkot yung mga bata. At least yung flooring, malinis, sa labas, malinis. Yung andam yun mali. Mga kapatid, magkaroon tayo ng ganong pag-uugali na mayroon tayong commitment. Number 3, His presence makes us on guard. On guard to obey the word of God always. Alam po ninyo, pag alam natin na present ang Panginoon sa buhay natin, nagkakaroon tayo ng takot, nagkakaroon tayo ng paggalang, nagkakaroon tayo ng awareness na, sandali lang, nakatingin sa akin ng Diyos. Minaman-manan ako ng Diyos. So because of that, gagawin mo naman kung anong tama. Sometimes we forget that the Lord is watching us, hindi ba? Not to police us, but to guide us, to protect us, to help us. Verse 23, so when Joseph woke up, he did as the angel of the Lord commanded, took Mary as his wife. Wala nang question, wala nang magpipray muna ako, pag-iisipan ko muna ng 1 linggo, wala na. Or that moment, he made the decision. Kasi nga, meron siyang commitment at meron siyang on guard, sandali lang nakatingin sa akin ang Diyos, sandali lang, meron akong gabay mula sa Panginoon Diyos. Because of God's command to him, ginawa niya yung pag-aasawa niya at inalagaan niya at prinotektahan niya si Mary. Hindi niya nilaglag. Hindi niya nilaglag. Kaya nga pag Sunday, we continuously encourage every one of us. Sunday is our time to honor the Lord. Pastor, di ba sinabi niyo every day we should worship the Lord? Yes, personally. Devotion ninyo yon.
Pero yung once a week na bilang mga Kristiyano, we gather together to worship the Lord collectively. We went even beyond that. Hindi lang to worship the Lord collectively, but to fellowship with one another collectively. Biruin nyo, pag nagla-lunch tayo, sasabihin na, parang piyesta, parang may birthday ah. Kaya nga po mamaya, kung kayo po'y walang pupuntahan, we invite you to eat lunch with us. Kung may pupuntahan kayo, kami na lang kakain ng lunch ninyo. Ano? But nevertheless, we go beyond that. We go beyond that. Number 2 is, letter B, to offer ourselves to the will of God daily. Daily. Kaya principle number 2, Joseph found the safest refuge in the will of God. Pag alam mo na ang Diyos ay kasama mo palagi, matatakot kang gumawa ng kalokohan. Gusto mong sumunod sa Kanya to please the Lord, and you would want to offer your life to the Lord. Kasi ngayon yung pinakamagandang lugar eh. Romans chapter 8 verse 28, ito para sa atin ngayon ito, no? And we know that God causes everything to work together for good for those who love God and are called according to His purpose for them. Yung ibang tao, ang gustong-gusto nila, and we know that God causes everything to work for good, period. May kulang, may qualification. Yung good para sa mga nagmamahal sa Diyos at yung mga tinawag sang-ayon sa Kanyang will. Kaya nga pag ikaw ay sumasaway sa Panginoon, matakot ka kasi nga mali. Kikidlatan ka pa ng Panginoon. Pero pag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, doon ka magalak sapagkat alam mo na lahat yung mga bagay na nangyayari, mabuti man o hindi mabuti, ay gagamitin ng Diyos para sa iyong kabutihan. Madelay yung isang delivery, okay lang, will ng Panginoon. Pinayagan ng Panginoon Diyos sa hindi ka mabigyan ng resources, okay lang, will ng Panginoon yan, pinayagan ng Panginoon Diyos yan. Kaya nga meron term si Ate B madalas, pinayagan ng Panginoon yan. Hindi ikaw ang Diyos. Principle number 3, the safest and most peaceful place on earth is when we are living in the will of God. Kasi ano man na mangyari, alam mong ikaw ay nasa kamay ng Panginoon Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. We have the backup of the Father, the Son, and the Holy Spirit. History. Pearl Harbor. Ano ba nangyari dito? December 7, kahapon, anniversary nila, 1941 sa Oahu, Hawaii. As per record, inatake sila ng mga Japanese. Simula ito ng World War II, kung hindi alam yung history. Ang US, natalo sila. Siyempre, ito yung kanilang mga losses. 2,402 ang namatay, 1,282 ang sugatan, at lumubog ang 4 na US Navy battleship, malalaking vapor yun, 3 cruisers, 3 destroyers, maliliit na vapor yun, 1 mine layer, and destroyed 180 aircraft. Yun yung natalo sa kanila, yun yung nasira sa kanila. Sa mga Japanese, syempre, meron din mga lumaban, kung napanood niyo yung Pearl Harbor, meron pa rin mga lumaban sa kanila. They lost 29 aircraft, 5 midget submarines, 65 servicemen killed or wounded, 1 Japanese sailor was captured. Ito'y galing ito sa Wikipedia, no? Hindi ko alam kung anong ginawa nila sa sailor na yon. Siguro kinurot-kurot. Hanggang siya ay pinalo. Hindi naman gano'n ng mga Americans eh. They would respect life. Ang reason po kung bakit natalo, ang reason kung bakit ang daming namatay doon sa mga American side, the main reason for this infamous massive death is the surprise attack. Pearl Harbor was caught off guard. Meron kami nakikita sa radar na parang ibon na marami. Wala yan. Yan mo yan. Meron kami nakikita ng sabi may mga aeroplanong dumarating na naririnig nila. Wala yan. Magpa-practice lang yan. Ay sila, kampante sila, nasa beach sila, yung mga meron pa nga ikakasal, so forth and so on dun sa movie ng Pearl Harbor. Ano nangyari nung dumating na sila? May mga aeroplano, mamaya-maya binabaril na sila. Hindi atin ito.
inatake na sila, and there were so many people who were killed. Alam niyo kung bakit? Hindi sila handa. Alam ba ninyo, sa Christian life natin, encouragement ni Paul ito, no? Pag hindi ka handa, hindi mo alintanan na, ay, ang Diyos nakanood sa atin. Ay, ang Diyos nagmamasid sa atin. Ay, ang Diyos dapat kong sundin at dapat kong mahalin, dapat kong isuko ang buhay ko sa Kanya. Ito yung sabi ni Peter sa atin dito. Sa 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi niya, stay alert. Maging alerto ka, be on guard. Watch out for your great enemy, the devil. Sino yung aatake sa atin? Demonyo. Ang nais ng demonyos, mangsira, magnakaw at pumatay. Sabi niya, he prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Stand firm against him and be strong in your faith. Alam niyo sinasabi niya dito, magmatsyag tayo. Maging aware tayo. Huwag lang pag Sunday, uy, Sunday, meron tayong mapapakinggan mula sa salita ng Diyos every day of our life. Kasi ang demonyo, sisirain niya tayo. Kaya nga yung presence ng Panginoon, yung Emmanuel God with us, ay napakaganda na bigyan sa atin. Yung binibigyan tayo ng assurance ng Panginoon na hindi niya tayo pinababayaan. We love to gather and celebrate with our family and friends, but only in the presence of God, in Jesus Christ, the Christ of Christmas, whose birth we celebrate, can we find real joy, courage, and security. Kung minsan hinahanap-hanap natin kung saan-saan, I hope and I pray that our focus this Christmas will be Christ. Kaya nga po itong December 22, we would like to encourage you. Wala pa nagbibigay ng significant na gusto nila mag-share. We want to honor the Lord. We want to share anong ginawa niya sa buhay ko itong 2024. Kasi nga when we do that, we are saying, God is with me. Hindi man perfect yung buhay natin, hindi man perfect yung situation natin, pero binigyan niya tayo ng joy, security, and courage. And courage. Principle number 3, is He present in your heart today? Kasi napakahalaga ito eh. Hindi po ba several weeks ago nagbigay kami sa inyo ng mga ibang sample na paano mag-share ng gospel? Meron po akong t-shirt na green. Hindi ko lang nadala ngayon kasi nandoon na sa laundry basket dahil pag gumagamit ako ng shirt, nakaka-4 hanggang 5 t-shirts ako everyday. Yung pawis ko ba, halimbawa nagtrabaho kami ni Kuya Nestor kahapon, pag uwi ko sa bahay, palit. Pagkatapos naggawa ng konti, palit. Tapos palit. Tapos sabi ni Ate B, ang dami naman t-shirt dito. Anong gagawin ko? Isusot ko yung basa. Di patutuyin ko muna. Doon sa t-shirt na yon, merong 4 dito na gospel presentation. Number 1, God's love. Yung pagmamahal ng Diyos ay nais niya na makasama tayo sa langit balang araw. At nais din niya na may ganap sa buhay natin yung plano niya maganda. Remember, the plan of God is to give us abundant life. Kaya lang nga, yung pangalawa doon, may problem tayo. Ano yung problema? Sabi sa Biblia, lahat tayo ay nagkasala. Ano yung pagkakasala? Yung pagkakasala ay hindi pagsunod sa Diyos na ginagawa natin yung gusto natin kung gusto natin gawin. We disobey the Lord. Kaya naman, ang bayad ng ating kasalanan ay impyerno. So yung malaking problema natin, lahat tayo ay pupunta sa impyerno dahil sa kasalanan. At sabi sa Bible, all have sinned and fall short of the glory of God. Ano naman yung solution ng Panginoon Diyos na naman? Number 3, ang solution niya, ang Diyos Ama ay nagkatawang tao. Ipinanganak siya, of course, yung ating traditional, December 25, na hindi naman talaga doon. And then He grew up and He shared the gospel and He died, He was buried, and He rose again to pay for our sins. Kasi nakalagay sa Bible, kung walang pagdadanak ng dugo ay walang kabayaran ng kasalanan. At panghuli, our decision, tatanggapin ba natin siya sa puso natin bilang tagapagligtas o tatanggihan natin patuloy yung kanyang ginawa para sa atin? 4, God's love, our problem, God's solution, our decision. Kaya yung tanong, is He present in your heart today? Hindi ritual, hindi selebrasyon, hindi pagdurusa sa ating parte, kung hindi pagtanggap ng isang regalo.
Yung iba sa inyo ng mga regular volunteer workers, nakatanggap na. Bago pa man tayo mag-start ng worship service. In a very silent way. Yung iba mamaya, pupunta tayo sa labas, makakatanggap na regalo. Pagbigay sa inyo na regalo, babayaran ba ninyo yon? Hindi. Anong gagawin nyo para matanggap? Tanggapin nyo lang at sabihin, thank you. Alam ba ninyo, kami ni Kuya AJ at saka si Ate Fayo, nung binuhat namin yan, buhatin natin sa sasakyan. Yabang ni Kuya AJ, 4. Pag ganyan, bigat pala. Mabuti na lang nag-waste siya. Sinubukan ko yun, 4. Hindi kaya, baba, 2 lang. Ang bigat. Kaya nga, isipin natin, Pastor, ang bigat ito regalo yan as a free gift. Pero yung regalo ni Kristo mas mabigat kaysa riyan. Buhay niya ang ibinigay sa atin. At sana ngayong Pasko, wag natin kakalimutan yun. We probably would celebrate the birth of Christ, but don't ever forget the death of Christ. Kaya po ngayong umagang ito, kung meron man sa atin na wala pa si Kristo sa kanyang puso, pwede mong yayain siya. At desisyonan na yayain siya sa iyong puso bilang iyong personal na tagapagligtas at Panginoon. Pwede ko ba kayong tulungan sa prayer? Kung meron pa, kung wala, okay lang. Tulad sabi nga ni Kuya RJ kanina, ni Kuya JP pala kanina, na kung si Kristo nasa puso na ninyo, tuwa tayo, worship the Lord. Kung wala pa si Kristo sa puso ninyo, or kung andyan na siya, either or, mag-worship pa rin tayo sa Panginoon. Pwede po tayong yumukot, manalangin sandali kung kayo ay nais tumanggap kay Christ. Very simple lang yun. Yung prayer lang ay, Lord, tinatanggap ko kayo sa aking puso. Salamat na kayo'y namatay at sinusuko ko ang buhay ko sa inyo. Let me ask you to follow me. Pwede kayong sumunod. Panginoon, salamat po na kayo ay namatay, nilibing, at nabuhay muli para bayaran ang aking malaking mga kasalanan na di ko kayang bayaran. Tinatanggap ko po kayo sa aking puso bilang dakilang regalo, bilang bayad sa aking mga kasalanan. At mula po ngayon, kayo na pong aking susundin at sasambahin. Salamat sa inyong pag-ibig sa akin, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Kung kayo po'y nanalangin ng talangin yun na napakasimple lang, congratulations. Yung panalangin nga nung magnanakaw na kasama ni Kristo, Lord, alalahanin niyo ako pagpunta niyo sa inyong kaharian. Sinagot ng Panginoon. Pero ito mas klaro. Meron tayong ilang mga katanungan sa cell groups natin. Yung cell group po namin ng mga kalalakihan, masipag po kami. Nag-break kami ng Friday, pero sa Friday tuloy kami. Yung mga kababaihan, nag-break na sila. Baka mag-meet pa ulit. Yung mga young ladies, nanamnamin nila. Busy si Ate May. Question number 1, kung may natanggap kang personal na pangako mula kay Lord, ano ang halaga nito sa iyo? Tulad yung anghel na binigay kay Joseph, magbigay ng ilang pangako niya sa Bible na alam mo, patay. Pass. Kaya napakahalaga po na basahin natin yung Bible. Kasi nga, paano mo malalaman yung pangako ng Diyos? Wala akong alam, yung binanggit lang ni Pastor. Ano pangako, ate? Buhay na walang hanggan. Napakahalaga po. Alam nyo, lungkot ko kanina, mayroon akong Bible verse na gusto kong basahin tungkol sa Holy Revelations. Binuksan ko yung cellphone ko. Hindi ko makita. Kasi hindi nakamark doon. Pero pag yung Bible ko, binuksan ko yung physical Bible ko, isang flip lang na ganyan, eto yun, ang sabi ko, iba pala talaga yung physical Bible. No? Iba pa rin talaga. Pero, for convenience purposes, sa cellphone. Pero kung talagang gusto mong memoryahin, physical Bible. Pangalawa, paano mo mas-celebrate ang Christmas na mas makabuluhan? Tama.
makabuluhan kaysa dati. No? Kung siguro dati ang celebration nyo ng Pasko ay kung ano-ano, ngayon, you could celebrate in the proper way to honor the Lord. Pangatlo, si Kristo ba ay nasa puso mo na? Paano mo mapapanatili ang pamumuno niya sa buhay mo? Maaring karamihan sa atin would say, yes, ito yung pangalawang tanong ang mahalaga. Paano maging consistent na present? Hindi naman nawawala si Lord sa puso natin eh. Siya yung hari sa puso natin. Alam niyo mga kapatid, pagkatapos itong 2024, pagpasok natin ng 2025, obviously, magbabago yung ating sistema. Mag-ano tayo ng gusto sa training, mentoring, kasi gusto natin yung mga tao natin matuto at lumago sa Christian life nila. Kami ng mga workers ay nagre-relax kami ngayon, pero pagpasok ng 2023, 2025, bubuhos na namin lahat. Kasi nga nasa mind namin, this may be our last year. So ibuhos na natin lahat. Pastor, paano yung pangarap natin na ano? Pangarap pa rin yun. Pero ito tayo ngayon at present eh. Yung wala, harapin pa lang, pangarap pa lang natin. Pero yung present, banatan na natin. Kaya kung hindi kayo kasama sa cell group, yayayain namin kayo. Si Ate B, napakagaling mag-imbita. May cell group ka na, wala pa. Dito ka sa cell group na ito. O sige po. Ang galing niya mag-delegate. Number 3, ay tama na yun, ano? So, paano mo mapapanatili ang pamumuno ni Kristo sa buhay mo? Serve the Lord. Serve the Lord. Let's pray. Lord, salamat po muli sa umagang binigay niyo sa amin. Salamat, Lord, sa inyong entitlement na Emmanuel, that you are with us. You humbled yourself, nagpakumbaba kayo para samahan kami, pumarito sa aming lupa na magulo, makasalanan, at nagbigay kayo ng pag-asa sa sanlibutan. Thank you, Lord, na kami na naririto ngayon ay nagkaroon ng mas malaking oportunidad na magsamba sa inyo, na matuto sa inyong salita, magkaroon ng relasyon sa inyo, maging anak ninyo. Pero Lord, sana po wag namin baliwalain yun. Pagyamanin namin yun, namnamin namin yun, we would value it. Dahil hindi lahat ng tao ay pwedeng tawaging anak ng Diyos. At sana po, Panginoon, sa aming paglapit sa December 24, 25, nawa, Panginoon, lalong maisuko namin ang buhay namin sa inyo. Lalong magkaroon ng desire to grow, to serve, to surrender, to be used by Thee for your honor and glory. Iisa lang ang buhay namin at sana, Panginoon, huwag namin lustayin ang buhay na ito sa walang halagang gawain, sa walang halagang priorities. Allow us, Lord, to make use of this life, this simple life, para sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Meron pong ilang mga reminders po uli at of course, nabanggit ko na po yun yung ating sharing time sa December 22. Yung po ay kasama sa worship service natin. And of course, alam niyo po kanina, naisip ko, hindi ba mas madali sana kung naka-cater tayo? Kaya lang ay nai-announce na ni Ate Christy na Pot Bless, kung anong pwede niyang dalihin. We are just happy for whatever we could bring. Meron tayo mga kapatiran na they have committed themselves for may menu po tayo doon kung kailangan yung karne, manok, gulay, isda, ganon. Isda. Ate Rita. Pwede po kayo maglagay doon. Kung hindi naman ako makakapagluto, pwede kayo sumama. Kung kanino kayo pwede sumama. Sabi nyo, Ate Mila, ano bang menu mo? Sabi ni Ate Mila, ang menu ko ay puto. O sige, sa akin na lang yung ganon. Share na lang siya. Okay? So,
salamat po doon. Tayo po ngayon ay tumayo para sa ating panalangin for the offering and then closing prayer. And then habang nagpi-prepare po dito yung po mga mayroong stub ng Christmas token, ay doon po tayo sa labas na ano. Kung wala po kayong stub at talagang gusto ninyo, wag po kayong umalis muna because we have extra naman for those who. Ngayon kung wala kayong stub, ay may listahan naman si Ate Mabel. Ano po? Ito pong ibinibigay ng church ay sa pagmamahal namin sa mga kapatiran natin dito. We have given for many years sa mga nasa labas ng church. Ngayon naman po ay dito sa loob ng church dahil tinuturo ng Bible na tayo gumawa ng mabuti sa mga nasa loob ng simbahan. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa opportunity na kami po'y makapagbibigay ng aming ikapo. And because of that, Lord, ay nasusuportahan yung iba mga gawain ng church na babayaran yung mga obligations and mga responsibilities ng church. Nakakapagpagawa kami ng mga bagay na pwede namin ikasiya at lalo na sa mga bata, nami-maintain namin yung mga dapat iayos, dapat ma-maintain. And we thank you so much for that, Lord. We thank you also, Lord, that we could support missions. Thank you that we could also send people to where they should go. And Lord, we would like to pray for Pastor BJ ngayon na sila po siguro ay, sila po ay nakasakay na sa eroplano, baka nandun na sila sa Isabela. Nawa Panginoon ay gamitin niyo sila, yung team nila with the leaders of IGSL para mag-encourage at magbigay ng pagmamahal at reminder sa mga kapwa kamanggagawa doon sa Ifugao. At nawa Panginoon ay yung mga taong maaabutan nila ng tulong ay inyo pong bigyan ng kasiyahan din sapagkat ito po yung pagkakataon na sila ay mabigyan ng pagpapala. Lord, we also pray that we would also be able to continuously support your work by giving our tithe and offering dito sa Christian Bible Church. We also pray, Father, na inyo pong pagpalain din ng aming mga cell groups. Nawa, Panginoon Diyos, ay marami kaming matutunan as we discuss. Lord, as we depart from this place, mamaya-maya, inyo pong pagpalain ang bawat isa sa amin. At nawa, Panginoon, ang inyong gabay, ang inyong pag-iingat, ang inyong provision ay kasama sa buhay namin palagi. Huwag po ninyo kami lalampasan, Panginoon, pag kami po ay nagkasala, kalabitin nyo kami o kaya ipaluin nyo kami para hindi kami magpatuloy sa pariwarang pamumuhay. Bagkus, Panginoon, we thank you that you are always present in our lives. At sana po, Panginoon, ay i-acknowledge din namin ang inyong presence sa buhay namin palagi. Bless us, Lord, and allow us to honor you continuously in our lives, to start our worship outside of these walls. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ating Panginoon, and as we cheerfully give sa ating Panginoon ay patuloy po nating i-celebrate ang Lord's Day. So, awitin po natin ang Joy to the World. Her
His love. Let's sing joy. Joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, it rises in my soul, never lets me go. Let's sing joy to the Lord. Joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, it rises in my soul, never lets me go. God bless po sa ating lahat and ingat po tayo sa ating